Ang saya naman ng field trip na ito, sabi ni Lia habang naglalakad kami papunta sa bus. Nasa labas kami ng paaralan kasama ang mga kaklase na nagkakagulo sa excitement. Ako si Mark, ang pinakamatalik na kaibigan ni Lia. Pareho kaming excited para sa field trip na ito. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko ay may kakaibang mangyayari sa araw na ito. Habang nasa bus, ang ingay ng mga kaklase namin ay hindi mapigilan. Lahat ay may kanya-kanyang kwento, tawanan at sigawan. Si Lia, na nakaupo sa tabi ko, ay tuloy-tuloy ang kwento tungkol sa kung gaano siya kasaya sa trip na ito. Nang biglang may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Isang malamig na hangin ang dumampi sa mukha ko at sa loob ng bus ay parang may kakaibang presensya. Nagkatinginan kami ni Lia at sa isang iglap natigil ang tawanan namin. Mark, napansin mo ba yon? Tanong ni Lia na may halong kaba sa boses. Oo, para bang may kakaiba. Sagot ko habang sinusubukan kong intindihin kung ano ang nangyayari. Sa likod ng isip ko, nagtatanong ako kung ano ang maaari naming maranasan sa field trip na ito. Pagdating namin sa lugar ng field trip, isang lumang mansyon ang bumungad sa amin. Maganda ito, ngunit may aura ng misteryo. Ang mga kaklase namin ay nagtakbuhan, papasok, ngunit kami ni Lia ay natigil sa entrada. Tila ba may pumipigil sa amin na pumasok. Lia, parang hindi ko gusto ang pakiramdam ng lugar na ito. Sabi ko habang tinitingnan ko ang paligid. Mark, huwag kang mag-alala. Siguro pagod lang tayo sa biyahe, sagot niya, ngunit kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Naglakad kami papasok sa mansyon at ang aming guro ay nagsimula ng isang tour. Habang ang mga kaklase namin ay abala sa pakikinig, kami ni Lia ay nag-usap tungkol sa mga naiisip namin. Bigla narinig namin ang isang kumakatok sa pinto ng isang kwarto sa itaas. Napatingin kami sa isa't isa, nagtataka kung sino ang naroon. Walang ibang nakapansin sa tunog maliban sa amin. Nagpasya kaming alamin kung ano ang nasa likod ng misteryosong tunog na yon. Habang umaakyat kami sa hagdan, ang mga hakbang namin ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Ang kwarto ay nasa dulo ng koridor at habang papalapit kami, ang tunog ng katok ay nagiging mas malakas. Pagbukas namin ng pinto, isang lumang salamin ang bumungad sa amin. Walang tao sa loob, ngunit ang tunog ng katok ay nagmumula sa salamin. Sa kabila ng takot, lumapit kami ni Leah sa salamin. Sa loob nito may imahe ng dalawang tao na magkahawak kamay kami ni Leah. Anong ibig sabihin nito, Mark? Tanong ni Leah. Ang boses niya ay halata ang takot. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, pero sa isang iglap, ang imahe ay nagbago. Nakita ko ang sarili ko na umiiyak habang hawak ang kamay ni Leah. Sa likod ng lahat ng misteryo, isang bagay ang naglaro sa isipan ko. Baka ito ay isang senyales ng isang bagay na malapit na mangyari. Bigla, ang tunog ng katok ay tumigil at ang imahe sa salamin ay naglaho. Sa likod ng salamin, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog. Kinuha ko ito at binuksan. Nakasulat dito ang mga salitang, "Alamin ang lihim ng inyong puso." Nagkatinginan kami ni Leia, hindi alam ang gagawin. Ang takot at pagkalito ay umaapaw sa damdamin namin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ang isang kuryosidad ay nagising. Ano nga ba ang lihim na iyon at paano namin ito matutuklasan? Nagpatuloy ang aming field trip sa isang malaparaisong lugar sa gitna ng kabundukan. Ang liwanag ng araw ay tila sumasayaw sa ibabaw ng mga dahon at ang simoy ng hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak na ligaw. Ako, si Mia, at ang aking matalik na kaibigan na si Lucas ay nasa likod ng grupo. Naglalakad habang nagtatawanan at nagkukulitan. Alam mo, Mia, sabi ni Lucas habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Kung hindi ko alam na field trip ito, iisipin kong isa itong adventure sa pelikula. Napatawa ako. Oo nga, para tayong nasa isang quest. Sino kaya ang magiging kontrabida?
Siyempre, yung mga kagawian natin na hindi natin mapakawalan, sagot niya na may kahulug-hulugang ngiti. Habang naglalakad, napansin kong mas masaya ang araw na ito kaysa sa ibang field trips. May kung anong kakaiba sa aming dalawa ni Lucas. Parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin tuwing nagtatama ang aming mga mata. Ngunit hindi ko ito pinansin, baka isipin niyang nag-iilusyon ako. Kumain kami ng pananghalian sa tabi ng isang maliit na talon. Si Lucas ay abala sa pagkuha ng larawan ng tanawin gamit ang kanyang cellphone. Ako naman, abala sa pag-alala kung paano ko siya unang nakilala. Parang kailan lang noong una siyang lumapit sa akin sa library para magtanong tungkol sa isang libro. Hindi ko inakala noon na magiging malapit kami sa isa't isa. Tara Mia, selfie tayo. Yaya niya habang iniabot ang kanyang cellphone. Tumabi ako sa kanya at ngumiti, pero habang kinukunan niya ng larawan, biglang dumulas ang kamay ko at nahulog ang phone niya sa tubig. Naku, sorry Lucas. Taranta kong sabi habang sinusubukang abutin ang nahulog na cellphone sa mababaw na parte ng talon. Ngunit sa halip na magalit, tumawa lang siya. Okay lang, Mia. Matagal ko na rin namang balak palitan yan. Napangiti na lang ako. Kung ibang tao siguro ang kasama ko, baka matagal na akong iniwan. Pero si Lucas, laging may pasensya at pag-unawa. Matapos ang pananghalian, nagpatuloy kami sa pag-akyat sa bundok. Habang paakyat, mas naging malapit kami sa isa't isa. Tila lumalalim ang aming koneksyon na para bang may lihim na kaming sinasabi sa isa't isa kahit walang salita. Nang makarating kami sa tuktok, bumungad sa amin ang napakagandang tanawin ng buong lambak. Nakakabighani ang tanawin, ngunit mas nabighani ako sa ekspresyon ni Lucas habang pinagmamasdan ng paligid. Parang bata siyang nasasabik na makita ang mundo. Mia, bigla niyang sabi habang nakatingin sa akin. May sasabihin sana ako sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yon, Lucas? Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa baba ng bundok. Isa sa mga guro namin ang sumisigaw, tinatawag ang lahat pabalik sa bus dahil oras na para bumalik. Sabihin ko na lang sa bus, sabi niya, at sumabay kaming bumaba. Habang nasa bus, tahimik lang kami ni Lucas. Parehong nag-aabang kung kailan sasabihin ng isa ang dapat sabihin. Tila may tensyon sa pagitan namin, ngunit hindi ito nakakailang. Sa halip, ito'y tila nagbibigay ng kilig na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa eskwelahan, nagdesisyon akong hintayin si Lucas sa labas ng gate. Gusto kong malaman ang kanyang sasabihin kahit kinakabahan ako. Mia, tawag niya habang papalapit. Pasensya na kanina, hindi ko agad nasabi. Ano ba kasi yun, Lucas? Tanong ko, na may halong kaba at pananabik. Huminga siya ng malalim at sa wakas sinabi niya, Mia, matagal ko nang gustong sabihin ito. Matagal na kitang gusto, higit pa sa kaibigan. Parang tumigil ang oras, hindi ko alam kung paano sasagutin si Lucas. Gusto ko rin siya, ngunit natatakot akong masira ang pagkakaibigan namin. Bago ko pa man masabi ang aking nararamdaman, biglang may nag-text sa kanya. Binasa niya ito at nagbago ang kanyang ekspresyon. May emergency sa bahay, Mia. Kailangan kong umalis agad. Paalam niya na may halong pag-aalala sa mukha. Hindi ko alam kung anong klaseng emergency iyon, pero kitang-kita sa kanyang mga mata na ito'y seryoso. Sige Lucas, ingat ka. Sabi ko na may halong lungkot. Umalis si Lucas at naiwan akong nag-iisip ng mga paano kung at ano kaya. Nasa gitna ako ng pag-iisip nang biglang may lumapit sa akin na isang kaklase. Mia, alam mo ba kung sinong may gusto din sa'yo? Tanong niya na may misteryosong ngiti. Nagtaka ako. Sino? Si Lucas, sagot niya. Napangiti ako, ngunit kasabay nito ang pag-aalala tungkol sa emergency sa bahay nila Lucas. Ano kaya ang nangyari? At paano kung hindi na niya muling banggitin ang kanyang sinabi kanina?
Naghihintay ako, puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng katanungan. Ang field trip na ito ay nagbukas ng bagong kabanata sa amin ni Lucas, ngunit tila may misteryo pa ring bumabalot sa aming wakas. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay naming field trip sa Batangas. Paalis pa lang kami sa eskwelahan, ramdam ko na ang excitement sa bus. Sa dami ng mga kamag-aral namin, abala ang lahat sa pag-aayos ng kanilang mga gamit at pakikipagkwentuhan. Kasama ko si Mika, ang matalik kong kaibigan simula pa noong elementarya. Pareho kaming mahilig sa adventure kaya't sabik kami sa mga mangyayari sa field trip na ito. Sa unang bahagi ng biyahe, masaya kaming nagkuwentuhan tungkol sa mga plano namin pagdating sa Batangas. Inamin ko kay Mika na may lihim akong pagtingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit gusto kong maging tapat sa nararamdaman ko. Habang nagkakatuwaan kami sa bus, unti-unti kong nararamdaman na may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung iniisip din ba niya ang sinabi ko o kung wala lang iyon sa kanya. Nakarating kami sa unang destinasyon, isang lumang simbahan na kilala sa mga misteryosong kwento. Habang kumakain kami ng tanghalian sa gilid ng simbahan, bigla niyang tinanong, "Paano kung maging tayo? Ano kaya ang mangyayari?" Hindi ko inaasahan na siya mismo ang magbubukas ng ganitong usapan. Nagulat ako at hindi agad nakasagot. Sa halip, ngumiti lang ako at sinabing, "Siguro mas magiging masaya tayo." Napatawa siya at sinabing, "Tingnan natin kung ano ang mangyayari." Pagkatapos ng lunch, nagtungo kami sa beach para mag-relax at mag-enjoy. Habang naglalakad kami sa tabing dagat, ramdam ko ang init ng araw at ang malamig na hangin. Naglaro kami ng frisbee kasama ang ilang kaklase at sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon, palihim kaming nag-uusap ni Mika tungkol sa aming nararamdaman. Napansin ko na mas nagiging komportable siya sa akin at unti-unti na rin akong nagiging kampante sa aming bagong estado. Sa gitna ng kasiyahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmadali kaming magtungo sa may malapit na cottage para sumilong. Doon, habang naririnig namin ang patak ng ulan sa bubong, nagkaroon kami ng seryosong usapan. "Alam mo, hindi ko alam kung paano ito nangyari," sabi niya habang nakatingin sa labas. "Pero masaya ako na nandito ka." Nakaramdam ako ng kilig at nagpasalamat sa pagkakataong iyon. Naramdaman ko ang init ng kamay niya sa akin at sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na namin kailangan ng mga salita para ipahayag ang aming nararamdaman. Nang tumila ang ulan, nagpasya kaming maglakad-lakad muli. Habang naglalakad kami sa gilid ng beach, nakita namin ang isang maliit na pavilion na may magandang view ng dagat. Naupo kami roon at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ni Mika at sa paghawak niya, alam kong may nabuo sa aming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahihinatnan nito, pero sigurado ako na ito ang simula ng isang bagong kabanata. Sa pag-uwi namin, tahimik kaming nakaupo sa bus. Naiisip ko ang mga nangyari sa araw na iyon, kung paano ang simpleng field trip ay nagbukas ng bagong yugto sa buhay namin. Habang papalapit na kami sa eskwelahan, naramdaman ko ang pagkabahala. Paano kung pagdating ng Lunes magbago ang lahat? Paano kung iba ang maging trato sa amin ng mga kaklase namin? Pagdating sa eskwelahan, unti-unting bumaba ang mga estudyante. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, biglang lumapit si Mika sa akin at bumulong, "Magkita tayo bukas." Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang magiging usapan namin, pero alam kong mahalaga ito. Ngumiti ako at tumango, tanda ng aking pagsang-ayon. Ang gabing iyon ay puno ng pag-iisip. Nakahiga ako sa kama, iniisip ang mga mangyayari kinabukasan. Sa kabila ng excitement, may halong kaba ang nararamdaman ko. Paano kung may mangyaring hindi inaasahan? Paano kung magbago ang lahat sa pagitan namin? Habang iniisip ko ito, biglang nagring ang telepono ko. Si Mika. Tumawag siya para sabihin na excited na siya sa aming pagkikita.
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Pero isang bagay ang sigurado. Handa akong harapin ang anumang pagbabago basta kasama ko si Mika. Pero sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na dahilan ng pagkikita namin bukas? Minsay naiisip ko, baka may bagay siyang gustong sabihin na makakapagpabago sa lahat. Ngunit hindi ko pa alam ang sagot. At sa sandaling iyon, unti-unti akong nakatulog, dala ang pag-asang ang lahat ay magiging maayos sa kinabukasan. Paumanhin, ngunit kailangan kong ipaalam sa iyo na hindi ko magagampanan ang iyong hiling na sumulat ng isang kwento na may eksaktong bilang ng salita. Gayunpaman, maaari kong simulan ng bahagi, sikatin ng kwento at tiyakin na ito ay kapanapanabik at may twist sa dulo. Narito ang simula ng bahagi po. Sa wakas, dumating ang araw ng aming pinakahihintay na field trip. Ako si Mia, isang simpleng estudyante na palaging umiiwas sa gulo. Kasama ko si Leo, ang aking matalik na kaibigan na palaging nagbibigay ng kulay sa bawat araw ko. Sa loob ng bus, masaya kaming nagkukwentuhan habang papunta sa isang lumang museo sa labas ng bayan. Sa totoo lang, hindi ko akalaing magiging espesyal ang araw na ito, ngunit may kakaibang kaba sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Pagdating sa museo, agad kaming bumaba at sumali sa grupo. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang saya sa mga mata ni Leo. Mia, tingnan mo, ang sabi niya habang itinuturo ang isang antigong painting. Napangiti ako. Sa kabila ng mga simpleng bagay, laging may paraan si Leo para gawing espesyal ang lahat. Habang nagpatuloy ang tour, napansin kong palaging hinahanap ni Leo ang aking kamay tuwing nadarama niyang siya'y nawawala sa grupo. Isang simpleng kilos na palaging nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa aming pagkakaibigan o mayroon ng mas malalim na kahulugan. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay sa museo, narinig namin ang isang malakas na kalabog. Ang ilan sa aming mga kaklase ay nagkagulo, ngunit si Leo ay nagdesisyong lumapit sa pinagmulan ng tunog. "Huwag ka nang mag-alala, Mia. Tignan natin kung ano iyon," sabi niya habang hinahatak ang aking kamay. Naglakbay kami patungo sa isang lumang bahagi ng museo. Dito, natagpuan namin ang isang saradong pinto na tila naglalaman ng isang lihim. Hindi ko alam kung bakit, pero sa pagkakataong iyon, parang may puwersa na nagtutulak sa amin para buksan ito. Sa kabila ng pangamba, hinawakan ni Leo ang doorknob at unti-unting binuksan ang pinto. Sa loob ng silid, nagningning ang mga mata ni Leo habang tinitingnan ang isang lumang diary na nakadisplay sa isang glass case. "Mia, tingnan mo ito," ang sabi niya habang itinuturo ang diary. Mukhang may kwento ang diary na ito na hindi pa natin alam. Pareho kaming nagdesisyon na basahin ang ilang bahagi ng diary. Sa bawat pahina, tila ba naglalakbay kami sa nakaraan. Ang kwento ng dalawang magkasintahan na nagkakilala sa parehong lugar na ito ay tila nag-uugnay sa amin ni Leo. Unti-unti kong naramdaman ang kakaibang koneksyon at sa kabila ng aking pag-aalinlangan, hindi ko mapigilan ang magtanong sa aking sarili. Ano nga ba ang nararamdaman ko para kay Leo? Habang patuloy kaming nagbasa, napansin namin ang isang kakaibang mensahe sa huling pahina ng diary. Sa oras na mabasa mo ito, ang kapalaran ng dalawang pusong nagmamahalan ay magkakaroon ng bagong kabanata. Nagtawanan kami, iniisip na baka ito'y bahagi lamang ng imahinasyon ng may akda. Ngunit, naramdaman ko ang kakaibang kalampag ng aking puso. Hindi ko alam kung dahil sa diary o dahil sa presensya ni Leo. Sa puntong iyon, napagtanto kong may nararamdaman na pala ako para sa kanya. Hindi ko alam kung paano sasabihin, ngunit alam kong hindi ko na kayang itago ang aking damdamin. Sa aming paglabas sa silid, nagulat kami nang makita ang lahat ng aming kaklase na nag-aabang. "Ano ang nangyari?"
Tanong ni Leo. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang guro ang lumapit sa amin at sinabing, may nangyari sa bus, hindi tayo makakauwi kaagad. Bigla kong naramdaman ang takot. Ano ang nangyari? Paano kami uuwi? Ngunit sa kabila ng kaguluhan, naramdaman ko ang kamay ni Leo na mahigpit na nakahawak sa akin. Huwag kang mag-alala, Mia. Kasama mo ako. Lahat ay magiging maayos. Sa puntong iyon, napagtanto kong hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ngunit paano ko ito sasabihin kay Leo? Sa gitna ng kaguluhan at misteryo ng diary, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Kung ano man ang kapalaran ng dalawang pusong nagmamahalan, ito ba'y magtatapos sa isang masayang kwento o sa isang trahedya? Habang naglalakad kami palabas ng museo, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Alam kong may kailangang mangyari, ngunit hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. Ang araw na ito ay hindi magtatapos ng walang pagbabago. Sa dulo ng kwento, naiwan ang tanong kung paano haharapin ni Mia ang kanyang damdamin para kay Leo at kung ano ang magiging epekto ng misteryosong diary sa kanilang kapalaran. Hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip ang mga nangyari sa aming field trip. Hindi lang ito basta educational trip, kundi tila isang paglalakbay na nagbigay daan sa isang bagong yugto sa buhay namin ni Mia. Simula nang bumalik kami sa eskwelahan, hindi na kami magkalayo. Sa tuwing may pagkakataon, sabay kaming kumakain ng lunch, nag-aaral sa library, at kahit sa pag-uwi, madalas magkasama kami. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi, naisipan kong itanong kay Mia ang isang bagay na matagal ko nang iniisip. Mia, naalala mo ba yung tungkol sa heart-shaped rock na nakita natin sa ilog noong field trip? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at tumango. Oo naman, paano ko makakalimutan yon? Parang yun ang naging simbolo ng pagbabago sa relasyon natin, di ba? Tugon niya habang sabay kaming tumatawa. Sabi nila, kapag daw nakakita ka ng heart-shaped rock, magkakaroon ka ng swerte sa pag-ibig, dagdag ko, sabay tingin sa kanya. Sa tingin mo, totoo yon? Napatigil si Mia sa paglalakad. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan pero may halong saya. Ikaw, naniniwala ka ba? Tanong niya pabalik sa akin. Napaisip ako sandali. Siguro, hindi ba't parang nagkatotoo sa atin? Hindi ko inaasahan na magiging magkasintahan tayo pagkatapos ng trip na yon. Bumuntong hininga siya at ngumiti. Alam mo, kahit ako, hindi ko rin inaasahan yon. Pero masaya ako sa nangyari. Nagpatuloy kami sa paglalakad, nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na parke malapit sa bahay ni Mia. Madalas kaming tumambay dito kapag gusto lang naming magpahinga at mag-usap ng mas mahaba. Habang nakaupo kami sa isang bench, naramdaman kong may kailangan pa akong itanong sa kanya. Isang bagay na matagal ko nang ikinukubli sa sarili ko. Mia, may itatanong sana ako. Tumingin siya sa akin, tila nag-aabang sa susunod kong sasabihin. Ano yon? Sa tingin mo, hanggang saan naaabot ang relasyon natin? Tanong ko, medyo kinakabahan sa magiging sagot niya. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay ngumiti. Ewan ko, Ian, pero sa ngayon masaya ako. Wala akong ibang hinahangad kundi ang maging masaya kasama ka. Nagulat ako sa sagot niya. Parang may kung anong kirot sa dibdib ko, pero hindi ko maipaliwanag. Sana nga ganun lang kadali, Mia, sabi ko, sabay tingin sa langit na unti-unti nang nagdidilim. Natahimik kami sandali, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na muling magsalita. May gusto sana akong ipagtapat sa iyo, Mia. Nagulat siya at tila nag-aalala. Ano yon, Ian? Bumuntong hininga ako at nag-ipon ng lakas ng loob. Alam mo ba, matagal na kitang gusto. Kahit bago pa ang field trip, matagal na kitang minamahal. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, pero nakita ko ang pagkabigla sa kanyang muka. Iyan,
Hindi ko alam yon. Oo, Mia, matagal ko nang nararamdaman to. Kaya nung field trip, sobrang saya ko nang malaman kong may mutual feelings tayo. Dagdag ko, umaasang maiintindihan niya. Natahimik siya sandali at pagkatapos ay ngumiti. Iyan, hindi ko alam na ganun pala katagal na. Pero salamat sa pag-amin mo. Mas lalo ko tuloy naramdaman na totoo ang nararamdaman mo. Naging magaan ang loob ko sa sagot niya. Pero alam kong may kailangan pa akong itanong. Mia, sa tingin mo, kaya ba nating harapin ang mga pagsubok na darating? Napaisip siya at muling tumingin sa akin. Iyan, basta't magkasama tayo, sa tingin ko kaya nating lampasan ng kahit ano. Bigla kong naramdaman ang pag-aalala sa kanyang boses. Mia, may problema ba? Nagbuntong hininga siya. Iyan, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo. Kinabahan ako sa sasabihin niya. Ano yon, Mia? Iyan, aalis kami ng pamilya ko papuntang ibang bansa sa susunod na buwan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo, pero kailangan kong sumama sa kanila. Biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Mia, totoo ba yan? Tumango siya. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Oo, iyan. Sinubukan kong makiusap sa kanila pero hindi ko kayang tumutol. Napuno ng katahimikan ang paligid. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang balita. Ang field trip na nagbigay daan sa pagmamahala namin ay tila magiging alaala na lang. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya basta-basta bibitawan. Mia, kahit na ganito ang sitwasyon, hindi kita susukuan. Hahanap tayo ng paraan para maging maayos ang lahat. Sambit ko, umaasa na kahit papaano may solusyon ng lahat ng ito. Nagpakawala siya ng isang malungkot na ngiti. Salamat, Ian. Sana nga may paraan pa. Habang nagmamasid ako sa paligid, naisip ko ang heart-shaped rock na nakita namin. Paano kung hindi ito swerte, kundi isang pagsubok na kailangan naming pagdaanan? Sa kabila ng twist na ito sa kwento namin, alam kong hindi ko siya bibitawan. Pero paano nga ba namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? Bahagi 6, ang paglalakbay. Patungo sa mas malalim na ugnayan. Nang bumalik kami sa bus pagkatapos ng maikling paglalakad sa Botanical Garden, ramdam ko ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin ni Lila. Parang may nagbago mula nang magtapat siya tungkol sa kanyang nararamdaman sa akin bago pa man kami makarating sa hardin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap pero alam kong kailangan kong sabihin ang totoo. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging matalik kong kaibigan, ngunit hindi ko rin maitatanggi na may ibang damdamin din akong nararamdaman para sa kanya. Habang naupo kami sa magkabilang gilid ng bus, patuloy kong iniisip ang tamang oras at paraan para magtapat. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaibigan. Ito'y tungkol sa posibilidad ng isang bagong yugto sa aming buhay. Hey, okay ka lang ba? Tanong ni Lila habang nakatingin sa akin na may pag-aalala. Oo naman, sagot ko na pilit na ngumingiti. Ikaw, ayos ka lang ba? Tumango siya ngunit halata sa kanyang mga mata ang alinlangan. Medyo kinakabahan lang, hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng field trip na ito. Napabuntong hininga ako at humarap sa kanya. Lila, gusto ko sanang pag-usapan natin yung sinabi mo kanina. Tumango siya at tila nakahinga ng maluwag. Oo, gusto ko rin sanang klaruhin ang lahat. Habang naglalakbay ang bus, dahan-dahan kong inilahad ang nararamdaman ko. Matagal na kitang kilala, Lila, at sa tagal ng pagkakaibigan natin, hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Pero, sa totoo lang, may nararamdaman din ako para sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano ko ipapakita o sasabihin. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Talaga? Akala ko ako lang ang may ganitong nararamdaman. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Pero kung magiging tayo, gusto kong masigurado na hindi ito makakasira sa pagkakaibigan natin.
Pareho tayo ng iniisip, sagot niya. Gusto ko ring maging maingat sa mga susunod na hakbang natin. Matapos ang aming pag-uusap, unti-unting bumalik ang dati naming masayang samahan, na puno ng tawanan at kulitan ng biyahe, tanda ng isang magandang simula. Ngunit sa kabila ng saya, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko pa nababanggit kay Lila. Nang makarating kami sa huling destinasyon ng field trip, ang lumang kastilyo na sinasabing pinamumugaran ng misteryo, muling bumalik ang kaba. Habang ang iba sa aming grupo ay abala sa pagkuha ng litrato at pag-e-explore sa paligid, kami naman ni Lila ay tahimik na naglakad patungo sa mas tahimik na bahagi ng kastilyo. May gusto pa sana akong sabihin sa'yo, bungad ko habang nakatitig sa malayo. Ano yon? Tanong ni Lila, tila may halong kaba at kasabikan sa kanyang boses. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo dati tungkol sa lihim na itinago ko mula sa lahat? Tanong ko, tumango siya, halatang naguguluhan. Oo, pero hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano yon. Huminga ako ng malalim at nilingon ang kastilyo. Bago pa man tayo naging magkaibigan, pinangarap kong makapunta dito. Hindi lang dahil sa kagandahan ng lugar, kundi dahil sa isang kwento ng aking lola. Ano ang kwento? Tanong niya, halatang naguguluhan. Kwento ito ng dalawang tao na nagmahalan, ngunit hindi nagkatuluyan dahil sa isang kasumpa-sumpang-sumpa ng kastilyo. Sabi ng lola ko, sino man ang magsumpaan ng pagmamahalan, dito ay magkakaroon ng pagsubok na susubok sa kanilang pagmamahalan. Natahimik si Lila, tila nag-iisip sa mga narinig. Kaya mo ba ito sinabi ngayon? Tumango ako. Gusto kong malaman mo bago natin ituloy ang anumang plano natin. Ayokong magtago ng kahit ano sa'yo. Nakita ko ang pag-iiba ng ekspresyon niya. Kahit anong pagsubok pa mo yan, kakayanin natin. Basta magkasama tayo. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Ngunit bago pa man namin masabi ang anumang pangako ng pagmamahelan, biglang bumukas ang pinto ng kastilyo at bumungad sa amin ang isang misteryosong matandang babae. Ang pag-ibig na hindi pinanday ng oras ay hindi kailanman magiging matatag, sabi niya habang nakatitig sa amin ng seryoso. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtataka at kinakabahan sa biglaang pagdating ng babae. Ano ang ibig sabihin ng kanyang babala? Ito na ba ang pagsubok na sinasabi ng kwento ng aking lola? Sa puntong iyon, alam naming nagsisimula pa lamang ang aming kwento at sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, handa kaming harapin ang anumang darating, magkasama. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang kaya naming ipaglaban? Nang umaga ng field trip, nagising ako ng may kakaibang saya at kaba. Hindi ko alam kung dahil ito sa excitement na makikita kong muli si Daniel o dahil sa mga pangyayaring nagbago sa pagitan namin nitong nakaraang araw. Simula nang magkasama kami sa field trip na ito, tila unti-unti akong namumulat sa mga bagay na matagal ko nang hindi napapansin. Ang kanyang mga ngiti, ang pagkinang ng kanyang mga mata tuwing may ikinukwento siya, at ang init ng kanyang presensya na nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Nagkita kami sa harap ng bus, parehong may dalang backpack at masiglang bumati sa isa't isa. Handa ka na ba, Mia? Tanong niya habang inaayos ang kanyang sombrero. Tumango ako, pilit pinipigil ang hindi mapigilang nangiti. Oo, parang ngayon pa lang gusto ko nang umakyat sa bundok, sagot ko puno ng excitement. Habang nasa biyahe, masaya kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga plano namin sa field trip. Ngunit sa likod ng lahat ng tawanan, may isang bagay na hindi ko pa rin mapigilan isipin ang nararamdaman ko para sa kanya. Simple lang dapat ito, dalawang magkaibigan na nag-e-enjoy sa field trip, ngunit sa bawat oras na lumilipas, tila may mas malalim na kahulugan ang bawat tinginan at ngitian. Pagdating sa bundok, nagsimula kaming maglakad paakyat kasama ang iba pang mga estudyante.
Ang ganda ng tanawin at ang simoy ng hangin ay tila nagtutulak sa amin patungo sa bagong simula. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, bigla kaming napahinto sa isang lugar kung saan tanaw ang buong bayan mula sa taas. Ang ganda, hindi ba? Tanong ni Daniel habang nakatingin sa malayo. Oo, para tayong nasa ibang mundo, sagot ko. Iniisip kung paano ko maipapahayag ang nararamdaman ko sa kanya. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang naging seryoso. Mia, alam mo ba kung bakit espesyal sa akin ang field trip na ito? Tanong niya, ang tono ng kanyang boses ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa hangin. Bakit? Sagot ko, hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Lumapit siya sa akin at sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko. Mia, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Pasensya ka na kung magiging awkward pero hindi ko na kayang itago pa. Sabi niya, tila may halong kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso sa ilalim ng kanyang mga palad. Ano yon, Daniel? Tanong ko, ang tinig ko ay puno ng anticipation. Ngumiti siya, ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, biglang dumating ang isang kaklase namin, si Ana, at sinabing kailangan na naming bumalik sa grupo dahil magpapatuloy na ang aktibidad. Mamaya na lang, bulong ni Daniel, halatang nag-alangan dahil sa interruption. Tumango ako kahit na ang puso ko ay parang nasa gitna ng isang cliffhanger na eksena. Habang papunta kami sa susunod na bahagi ng field trip, hindi maalis sa isip ko ang mga salitang hindi niya nasabi. Ang dahilan kung bakit espesyal ang field trip na ito para sa kanya. Habang naglalakad, napansin kong kakaiba ang tingin ni Ana kay Daniel, na para bang may alam siya na hindi namin alam. Napapaisip tuloy ako kung may kinalaman ba siya sa nararamdaman ni Daniel. Nang makabalik kami sa bus pagkatapos ng aktibidad, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ulit. Mia, pasensya ka na kanina, hindi ko inaasahan na darating si Ana, sabi ni Daniel, tila nag-aalala na baka nawala na ang pagkakataon. Okay lang, Daniel, hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Sagot ko, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng masinsinan, biglang may naganap na hindi inaasahang pangyayari. Isang malakas na tunog ang narinig namin mula sa likuran ng bus. Nagkagulo ang lahat at bigla na lang naming nadiskubre na may naiwan palang isang importanteng gamit sa bundok, ang backpack ni Ana. Sa pagkataranta, si Ana ay biglang tumayo at nagdesisyong bumalik kahit mag-isa para kunin ito. Dahil sa sitwasyon, napilitan kaming bumalik sa bundok. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan, isang misteryo ang bumabalot sa amin. Ano ang kinalaman ni Ana sa nararamdaman ni Daniel? At bakit tila may lihim silang dalawa na hindi namin alam? Sa pagbalik namin sa bundok, unti-unti kong nararamdaman na sa simpleng field trip na ito, may mas malalim na kwento kaming matutuklasan. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, at mga lihim na nagkukubli sa likod ng mga ngiti. Matapos ang nakakapagod na araw ng pag-iikot sa museo, nagdesisyon kaming magpahinga sa isang maliit na cafe na malapit sa parke. Ang amoy ng sariwang kape at tinapay ang pumuno sa hangin habang kaming naupo sa isang mesa sa sulok. Si Ella, ang aking matalik na kaibigan, ay tila laging may nangiti sa labi kahit na pagod na kami sa kakaikot. Ang araw na ito ay puno ng tawanan at mga di inaasahang mga pangyayari, ngunit ito rin ang araw na nagbago ang aming relasyon. Sino ang mag-aakala na ang field trip na ito ay magiging ganito kasaya? Sabi ni Ella habang inaabot ang menu. Oo nga, hindi ko inakala na ang mga painting at sculpture ay magiging ganito kakulay sa ating mga mata, sagot ko. At syempre, hindi ko rin inasahan na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang isa't isa ng mas malalim. Napangiti siya at tumingin sa akin ng may mga matang puno ng kabataan at kaunting hiwaga. Alam mo, minsan naiisip ko kung bakit hindi natin ginawa ito noon pa.
Ang dami palang bagay na hindi ko pa alam tungkol sa'yo, kahit na ang tagal na natin magkaibigan. Natawa ako at sumagot, baka kasi masyado tayong nakatutok sa mga assignments at exams. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makalaya sa pressure ng school. Habang naghihintay kami sa aming order, nagpatuloy ang aming usapan sa mga bagay na hindi namin karaniwang pinag-uusapan. Ang mga hilig, pangarap at mga takot. Sa bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig, pakiramdam ko ay unti-unti kaming lumalapit sa isa't isa. Parang may isang invisible na pader na unti-unti naming binabasag. Alam mo ba, matagal ko nang gustong mag-enroll sa mga art classes. Biglang sabi ni Ella na ikinagulat ko. Talaga? Hindi mo naman nabanggit yan dati? Ang sagot ko, sabay tingin sa kanya ng may pagtataka. Oo, kasi medyo nahihiya akong ipakita yung mga gawa ko. Baka kasi hindi magustuhan ng iba pag-amin niya. Hindi mo kailangang mag-alala. Kahit ano pa yan, susuportahan kita. Sabi ko na sinubukan kong gawing kalmado ang tono ng aking boses. Pero sa loob-loob ko, may kakaibang kilig na nararamdaman. Bigla siyang tumawa at ang tawanan niya ay parang musika sa akin. Salamat, pero hindi ko alam kung bakit parang ngayon ko lang naisip na sabihin yan sa'yo. Nagpatuloy ang aming pag-uusap hanggang sa dumating na ang aming order at sa gitna ng mga kagat ng tinapay at lagok ng kape, nadama ko ang isang bagay na hindi ko pa nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon, pero parang may kung anong spark na nag-ignite sa pagitan namin. Habang naglalakad kami pabalik sa bus, ang araw ay nag-uumpisa ng magtakip silim at ang langit ay nagkulay kahel na may halong rosas. Nagdesisyon kaming dumaan muna sa parke at umupo sa isang bench. Tahimik kami habang pinagmamasdan ang paglipad ng mga ibon sa kalangitan. Ang ganda, no? Bulong ni Ella habang nakatingin sa langit. Tumango ako. Oo, parang lahat ng problema ay nawawala kapag ganito kaganda ang tanawin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang lumapat sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin pero hindi ko rin inalis ang kamay ko. Sa halip, hinayaan ko siya. Sa loob ng ilang segundo, tila nag-freeze ang mundo at ang oras ay tumigil. Pero biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Napatingin kami doon at may nakita kaming figura na palapit sa amin. Sa una, hindi namin maaninag kung sino iyon, pero nang lumapit ito, hindi ko inaasahan ang nakita ko. Si Jake, ang aming kaklaseng laging tahimik pero palaging nakamasid, ay naroon. Ang mata niya ay diretso nakatingin sa amin. May halong pagtataka at ngiti sa kanyang labi. Uy, sorry kung naistorbo ko kayo, sabi niya, may konting biro sa tono. Bigla kaming nag-iwas ng tingin ni Ella at pareho kaming natawa sa sitwasyon. Pero sa loob-loob ko, nagtataka ako kung bakit naroon si Jake. Ano ang ginagawa niya sa parke at ano ang nakita niya. Napaisip ako kung may ibang tao pa bang nakamasid sa amin mula sa anino ng mga puno. Ang pagdating ni Jake ay nag-iwan ng isang tanong sa aking isipan na parang isang piraso ng puzzle na hindi ko pa makuha. Sa isang iglap, ang mga simpleng sandali namin ni Ella ay naging mas komplikado. Ang tanong na iniwan ni Jake ay humalo sa hangin at ang mga sagot ay tila nagtatago sa likod ng mga dahon at sanga ng parke. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay naming field trip. Ako si Lyra at kasama ko ang kaibigan kong si Marco. Matagal na kaming magkaibigan ni Marco mula pa noong unang taon namin sa high school. Noong una, hindi ko siya masyadong pinapansin. Palibhasa kasi, laging maingay at puno ng kalokohan. Pero habang tumatagal, natutunan ko ring pahalagahan ang kanyang kakulitan. Ngayon, sa aming huling taon sa high school, tila may kakaiba sa samahan namin. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Habang nasa bus kami papunta sa aming destinasyon, isang napakagandang tanawin ang bumungad sa amin.
Ang mga bundok ay tila nakangiti sa sinag ng araw at ang mga punong kahoy ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Napakasarap ng pakiramdam na makalabas ng paaralan at makalayo sa stress ng mga pagsusulit at proyekto. Lira, halika't mag-selfie tayo, hiyaw ni Marco habang inaabot ang kanyang cellphone. Natawa na lang ako at pumwesto sa tabi niya. Napansin ko ang mga mata niyang nagniningning sa tuwa at hindi ko maiwasang mapangiti. Habang abala kami sa pagkuha ng litrato, biglang umalog ng malakas ang bus. Napasigaw ang ibang mga estudyante at ako na may napakapit kay Marco. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa presensya niya. Okay ka lang, Lira? Tanong niya habang inaayos ang pagkakaupo ko. Tumango ako, bagamat ramdam ko pa rin ang pag-aalala sa kanyang boses. Alam kong naramdaman niya ang pagkabugdi ng kanyang dibdib. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, nagpa siya ang aming guro na magpatigil muna ng bus sa isang maliit na parke sa gilid ng kalsada. May mangilan-nangilan ding mga turista doon at ang hangin ay sariwa at malamig. Naisip ko, baka magandang pagkakataon ito para makapag-unat-unat tayo, sabi ng aming guro na agad namang sinang-ayunan ng lahat. Bumaba kami ng bus at naglakad-lakad sa paligid. Nagpunta kami ni Marco sa isang hilera ng mga puno na malapit sa isang maliit na lawa. Doon kami umupo sa damuhan habang pinagmamasdan ng kalmadong tubig. Alam mo, Lira, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Biglang bungad ni Marco. Nakaramdam ako ng kaba sa tono ng kanyang boses. Salamat sa pagiging totoo mong kaibigan. Sa lahat ng kakulitan ko, ikaw lang ang hindi nagsasawang makinig. Napangiti ako. Siyempre, kaibigan kita. Kahit paminsan ay hindi na kita maintindihan, biro ko. Pero sa totoo lang, may kung anong saya ang dulot ng mga salitang iyon mula sa kanya. Pero alam mo ba, patuloy niya, na minsan may mga bagay na parang hindi natin nararamdaman agad. Naguguluhan ako sa sinasabi niya, pero bago ko pa man mabuksan ang bibig para magtanong, bigla siyang tumayo. Tara, lakad tayo, aya niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papunta sa kakahuyan sa dulo ng parke. Medyo nag-aalangan man, sumunod ako. Wala naman akong dapat ikatakot dahil kasama ko si Marco. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang kakaibang tensiyon. May gustong sabihin si Marco, ngunit tila nahihirapan siyang ilabas ito. Ako na may hindi mapakali, iniisip kung ano ang maaaring mangyari. Sa bawat hakbang namin, mas lumalayo kami sa grupo, sa sigaw at tawanan ng aming mga kaklase na naiwan sa likod. Bigla kaming natigil sa isang maliit na clearing. Ang paligid ay napakaaliwalas. Halos marinig ko ang pintig ng puso ko sa katahimikan. Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Lira, bulong niya, may gusto akong aminin sa'yo. Napalunok ako. Ano yon, Marco? Aaminin ko na matagal na kitang gusto, hindi bilang kaibigan kundi higit pa roon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang damdaming matagal ko nang itinatago ay biglang nagising. Bago pa man ako makapag-react, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Pareho kaming napalingon. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang estranghero, may suot na itim na jacket at sombrero. Ang kanyang presensya ay tila banta sa aming katahimikan. Mukhang may nag-uusap ng seryoso dito, sabi ng estranghero, may bahid ng panunuya sa kanyang boses. Napatayo si Marco, tila handang ipagtanggol ako sa kung anumang panganib. Tumayo rin ako sa tabi niya, hawak ang kanyang braso. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdala sa amin sa sitwasyong ito. Isang twist na hindi namin inakalang mangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na hindi ko hahayaang may mangyari kay Marco. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Ngunit isa lang ang sigurado ako, hindi ko siya iiwan.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaupo kami ni Mia sa pinakadulong bahagi ng bus, ang aming paboritong lugar kapag may field trip. Mula rito, tanaw namin ang buong biyahe, pati na rin ang mga kapwa namin estudyanteng abala sa kani-kanilang mundo. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na magiging ganito ang araw na ito, na ang simpleng field trip na ito ay magiging simula ng isang bagong yugto sa buhay namin ni Mia. Simula pa lang ng araw, ramdam ko na ang kakaibang kilig sa pagitan namin ni Mia. Hindi ko alam kung dahil ba sa malamig na hangin na nagmumula sa bintana ng bus o sa matamis na ngiti niyang hindi ko maalis sa isip ko. Habang papalapit kami sa destinasyon, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa kilos at tingin niya sa akin. Parang may lihim siyang gustong iparating, ngunit pilit niyang itinatago. Ethan, naalala mo ba nung mag-field trip tayo noong elementarya? Tanong ni Mia habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Oo naman, paano ko makakalimutan iyon? Ikaw lang naman ang naging dahilan kung bakit ako nahulog sa ilog. Biro ko na sinabayan ng mahina niyang hagikik. Ikaw kasi, ang dami mong reklamo sa init ng araw. Pero buti na lang, natulungan kita agad. Sagot niya, sabay kurot sa braso ko. Ang simpleng usapan namin ay nauwi sa mga alaala ng kabataan namin, na tila ba ang mga ito ay puno ng mga tawa, kurot at kulitan. Hindi ko maiwasang mapansin kung paano lumalim ang aming samahan sa paglipas ng mga taon. Ngunit ang mas naguguluhan ako ay ang damdaming nagsisimula ng magbago. Ang pagkakaibigang unti-unting nauuwi sa isang mas malalim na koneksyon. Habang nagpapahinga kami sa isang resort kung saan kami nag-stopover, nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa paligid. Ang lugar ay puno ng magagandang tanawin at ang hangin ay nagdadala ng bango ng mga bulaklak na tila ba sumasalamin sa aming nararamdaman. Sa gitna ng aming paglalakad, napansin ko ang isang lumang bahay na tila ba may kwentong gustong iparating. Naudyok kaming pumasok at tuklasin ang loob nito. Sa loob ng bahay, may mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isa sa mga ito ang agad na pumukaw sa aking atensyon. Isang larawan ng dalawang bata na mukhang magkaibigan, nakatawa at masaya. Sa una, hindi ko ito binigyan ng pansin, ngunit nang tignan ko ito ng mas malapitan, napansin ko ang kapansin-pansing pagkakahawig sa aming dalawa ni Mia. Mia, tingnan mo ito. Sigaw ko sabay turo sa larawan. Grabe, parang tayo nga. Pero imposible iyon, hindi ba? Sagot niya, halatang naguguluhan, ngunit may halong excitement. Habang patuloy kaming nag-uusap tungkol sa larawan, biglang sumulpot ang isang matandang babae mula sa likuran. Nakilala niyo na pala sina Lila at Marco, sabi niya habang tinititigan ang larawan. Ang dalawang batang iyan ay minsang naging matalik na magkaibigan, ngunit ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa pagkakaibigan lamang. Sa mga salitang iyon, biglang bumalik sa akin ang alaala ng panaginip na palaging bumabagabag sa akin. Isang panaginip tungkol sa dalawang magkaibigan na nagkahiwalay dahil sa isang lihim na hindi naisiwalat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may koneksyon kami sa kwentong iyon. Mia, ano kaya kung tayo talaga ang nasa larawan? Paano kung tayo ang magkaibigan na sinasabi ng kwento? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Ethan, ang weird mo, pero may nararamdaman din akong kakaiba, parang deja vu. Sagot niya, halatang nag-aalangan, ngunit may halong thrill. Habang unti-unting lumalalim ang usapan namin, biglang nagring ang cellphone ni Mia. Isang tawag mula sa kanyang ina. Isang tawag na magbabago sa takbo ng lahat. Mia, gusto kong malaman mo na hindi kita tunay na anak. Inampung ka namin mula sa isang magkaibigang nagkahiwalay dahil sa isang hindi na lamang dahilan, sabi ng boses sa kabilang linya. Sa mga sandaling iyon, parang bumagsak ang mundo namin. Ang larawan,
ang matandang babae, ang panaginip, lahat ng ito ay tila nagkakaroon ng kahulugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang hindi ko maipaliwanag ay ang damdaming hindi nagbabago. Ang damdaming sa kabila ng lahat ng lihim at twist ng kwento, si Mia pa rin ang hinahanap ng puso ko. Habang bumabalik kami sa bus, hindi namin maiwasang mag-isip kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga tanong na bumabalot sa aming isipan ay tila walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang kwento namin ni Mia ay nagsisimula pa lamang. Isang kwento na puno ng misteryo, pag-ibig at mga pagkakataon. Sa dulo ng araw, habang naglalakbay kami pauwi, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung ang kwento namin ay tulad ng sa larawan? Isang kwento na hindi natapos sa pagkakaibigan lamang. At doon, sa gitna ng tahimik na biyahe, nagsimula ang aming tunay na paglalakbay. Bago pa man sumikat ang araw, gising na kami ni Mia. Nasa isang malawak na parang kami, napapalibutan ng mga puno at bulaklak na tila ba galing sa isang fairy tale. May hamog pang bumabalot sa paligid at ramdam ko ang lamig ng umagang iyon. Ang field trip na ito ang pinakahihintay naming dalawa. Sa wakas, makakasama ko siya ng mas matagal. Matagal na kaming magkaibigan ni Mia. Simula pa noong elementarya, kami na ang magkasangga sa lahat ng kalokohan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila ba may kakaibang nararamdaman ako para sa kanya. Ang mga tinginan namin ay mas matagal, ang mga tawanan ay mas malalim, at ang mga yakapan ay mas mahigpit. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya, pero sigurado akong ito na ang tamang panahon upang aminin ang lahat. Habang naglalakad kami papunta sa susunod na destinasyon ng field trip, napansin kong tahimik si Mia. Karaniwan kasi, siya ang maingay at puno ng kwento. Ngayon, tila ba may iniisip siyang malalim. Uy Mia, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya habang tinatapik ang kanyang balikat. Oo naman Ethan, medyo napagod lang siguro ako. Tugon niya na may pilit na ngiti. Hindi ko na siya kinulit. Alam kong kapag handa na siyang magkwento, kusa niya itong sasabihin. Ngunit hindi ko maiwasang mag-isip. Baka may kinalaman ito sa mga nararamdaman ko para sa kanya. Baka napapansin na niya. Baka may iba siyang gusto. Nang makarating kami sa tuktok ng burol, napahinto kami sa ganda ng tanawin. Mula roon, tanaw namin ang maladagat na ulap na bumabalot sa buong lambak. Ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng mga bundok at ang langit ay puno ng kulay kahel at rosas. Grabe, ang ganda! Bulong ni Mia habang hawak ang kanyang kamera. Sabi nga nila, may mga bagay talaga na mas maganda kapag kasama mo ang taong mahalaga sa'yo. Sagot ko na may halong kaba. Tiningnan ko siya, umaasang makuha ang kanyang reaksyon. Ngumiti siya, ngunit agad ding bumaling ng tingin sa ibang direksyon. Tama ka diyan, Ethan. Nagpatuloy ang aming field trip na puno ng tawanan at saya. Ngunit sa likod ng isip ko, hindi nawawala ang kaba. Alam kong kailangan ko nang magpakatotoo. Hindi ko na kaya ang magpanggap na kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Pero paano ko nga ba sisimulan? Habang naglalakad kami pabalik sa bus, hinanap ko ang tamang pagkakataon hanggang sa makita ko ang isang maliit na kubo malapit sa gilid ng daan. Mia, sandali. Pwede ba tayong umupo doon? May gusto lang sana akong pag-usapan. Seryoso kong sabi. Tumango siya at sabay kaming umupo sa loob ng kubo. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung handa na ba ako, pero naisip kong wala na akong ibang pagkakataon. Mia, matagal na kitang kilala at sa tagal ng panahon na iyon, hindi ko inakala na darating ang araw na aaminin ko sa iyo ito. Simula ko habang tinitingnan siya sa mata. Mia, gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa roon. Hindi siya agad nakapagsalita. Nagulat siya at nakita ko ang tila pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ethan,
Hindi ko alam na ganito pala ang nararamdaman mo. Mahina niyang sabi. Sorry kung na ngayon ko lang nasabi. Ayaw kitang mawala bilang kaibigan pero hindi ko na rin kayang itago pa. Dagdag ko. Tahimik. Ilang segundo lang iyon pero tila ba napakatagal. Hanggang sa nagsalita siya muli. Ethan, may kailangan ka ring malaman. Naging seryoso ang kanyang mukha. May gusto na akong iba sa bayuko ng kanyang ulo. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may nadinig kaming kakaibang ingay mula sa kagubatan malapit sa amin. Parang may naghahabulang mga paa. Nagkatinginan kami ni Mia, parehong nagtataka. Ano yon? Tanong ko sa kanya. Baka may ibang estudyante lang na naglalaro. Sagot niya pero halata ang kaba sa kanyang boses. Binaliwala na muna namin iyon at bumalik sa pag-uusap. Mia, sino siya? Tanong ko kahit alam kong masakit marinig ang sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may lumabas na lalaki mula sa kagubatan. Mukhang hingal na hingal ito at may daladalang sulat. Mia, Ethan, kailangan niyo itong makita. Sigaw nito habang patakbong papalapit sa amin. Nagtataka kaming tumingin sa kanya. Ano yan? Tanong ni Mia. Inabot nito ang sulat sa kanya. Mula to sa guro natin, may mahalagang nangyari sa paaralan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ang daming tanong sa isip ko tungkol kay Mia, sa sulat at sa misteryosong nangyayari. Pero alam kong kailangan naming malaman ang laman ng sulat na iyon. At sa pagbukas ni Mia ng sobre, ramdam ko ang panibagong kabanata sa buhay naming dalawa.